May in-announce na paparating na labanan ng varsity sa kanya-kanyang school. At syempre, kailangan namin sila suportahan para mas exciting ang labanan. Summer ngayon at mamaya 7 PM start ng laro ng basketball dito sa school. Mga college student yung mga varsity namin sa school pero hindi ko pa nakikita kung sino-sino sila. At habang nag-aantay ako kay Crizel, napapansin ko na yung pagdami ng tao. Ay, saan na ba kasi siya? Tagal-tagal naman oh. Nauna na lang ako pumasok sa loob dahil baka maunahan pa ako sa pwesto namin. Nasa bandang harapan ako pumesto at naglagay ako ng bakanting upuan sa tabi ko para kay Crizel. Malapit na mag 7 PM pero hanggang ngayon wala pa din si Crizel. Makakapunta ba siya? Sana naman sinabi niya para naman hindi ako magmukhang ewan dito. Maya-maya nakita ko nang naglalakad papalapit sa akin si Crizel at may dalang milk tea. Oh, buti naisipan mo pa magpunta. Rapi kasi. Oh, sa itong isa. Ano to? Malamang milk tea. Sabi ko nga. After 20 minutes, may nagsalita na sa harap ng isang lalaki. Medyo may edad na pero sobrang tangkad niya. Maya-maya, isa-isa nang naglabasan ng mga team ng kalaban. Nakasuot na yellow na varsity at isa-isa binanggit ang mga pangalan nila. Kaway dito, kaway doon. Artista yarn. Sumunod naman ang team ng school namin. At eto, todo hiyaw. Siyempre ayaw naman namin magpahiyaw school namin, no? Duh. Habang busy ako sa paghiyaw, napahinto na lang ako dahil sa nakita ko. Si Edison. Uy, Besh! Si Kuya Edison yun, di ba? Grabe, hindi ko akalain na varsity siya ng school natin. Halos hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Dahil nakatingin na ako kay Edison habang hiningitian ng mga nanonood. Halos pangalan niyang sinisigaw at doon ko lang napansin na kilala pala siya sa buong school namin. Eh bakit hindi ko siya kilala? Ha? May sinasabi ka ba? Wala. Umupo na kami lahat sa pagkakatayo. Siguro naman, hindi ako makikita ng bukong na yun. Sabagay, ano naman ang paka niya, no? Nag-umpisa na silang maglaban at ako, tahimik lang dito sa tabi. Hindi na ako nakipagsabayan sa paghiyaw. Habang nanonood, iniinom ko na lang tong milk tea na binigay ni Crizel. Second quarter at lamang yung kalaban ng 10. Wala na to, olats na to. Habang nag-aantay ang mga player ay nagkumpulan pa silang lahat kasama yung coach nila. Nakita ko pang nakatingin si Edison sa akin habang umiinom ng tubig kaya iniwasan ko. Sabi na mali talaga tong pwestong pinili ko. Nakatingin pa kaya siya? Besh, si Kuya Edison nakatingin sa'yo. And so, tumingin ako kay Edison at tinignan ko siya ng masama. At bigla na lang siyang umiti at tumingin na sa iba. Nag-umpisa na silang magtakbuhan. Takbo doon, takbo dito. Pasa ng bola doon, pasa ng bola dito. Ganun. In-enjoy ko na lang tong araw na to kahit na hindi ka enjoy. Nag-focus na lang ako sa pagnood sa kanila. At nakita kong naagaw ni Edison yung bola sa kalaban nila. At mabilis siya namang naitakbo to sa kabilang ring. Nang makarating siya doon, bigla siyang tumingin sa akin at sinutang bola. At boom, 3 points. Nagsigawan at nagtayuan yung mga tao sa paligid ko at habang ako, wala lang, parang yun lang Sobrang sakit sa tenga ng mga sigawan nila at yung iba kinikilig at sinisigaw ang pangalan ni Edison. Besh, nakita mo ba yun? Tumingin siya sa'yo bago isit ang bola. Naks naman. Luna, you've got this. Reloading. Ewan ko sa'yo. Oh, si Kuya Edison pa ako nakapapanood ng team nila. Grabe, ang galing talaga. Ay, boring naman dito. Ang tagal matapos. Nag-cellphone lang ako hanggang sa matapos ang laro. Nakakawala ng interes yung game dahil sa monggi na yun. Nanalo yung school namin at si Edison pa nga ang MVP sa kanila. Ella, tara samahan mo ko. Saan naman? Hindi niya na ako sinagot at hinila niya ako sa kung saan.
Nanlaki ang mata ko dahil kila Edison kami pumunta at marami nagpapapicture sa kanya. Anong ginagawa natin dito? Magpapapikay Kuya Edison. Airdrop incoming. Palo ka ba? Bakit mo ako sinama? Sige na please, samahan mo ako. Ay, bahala na nga. Yay! Thank you! Nang matapos magpapicture yung tatlong babae kay Edison, agad na lumapit itong si Crisel at tinawag si Edison. Habang ako naman, nakasalpod lang dito sa tabi at inaantay siya. Kill. Mega Oh. kill. Pwede Using sinabi kami ni bandage. Kuya Edison? Please? Bakit ako? Sino pa ba? Ayaw mo na yan. Please? Walang mapipik sa amin dalawa. Kahit isang pick lang, Ella. Bakit? Hindi ba pwede kayo humawak niyan? Hindi. Masyadong matangkad si Kuya Edson. Hindi ko kaya kung ako magpipik. Di pa hawak mo sa kanya. Please, Ella, nagmamakaawa ako. Ay, sige. Yes! Thank you! Pagtapos ko silang picturean, inabot ko na kaagad kay Crisel yung phone niya. Paalis na sana ako at Di ba magpapapicture yung kaibigan mo sa akin? Ay, oo, magpapapik siya. Sinasabi niyo? Tara na, Hazel. Isang pick lang, Ella. Ayoko. Sige The na. safe zone has been Ayoko redefined. na. nanlamig ang kamay ko dahil biglang tumabi sa akin si Edison at umakpay. At siya na mismo nagpick sa aming dalawa. Sira ulo to ah. Di pa nga ready eh. Isa pa, nakasimangot ka dito eh. Mag-smile ka naman. Umalis ka nga. Pilit kong inaalis yung kamay niya sa balikat ko pero mas lalo niya lang tong hinihigpitan. Huwag ka na mag-inarte eh. Madami pa gusto mong papik sa akin kaya bilisan mo. Napansin ko marami nakabang para magpapik sa kanya kaya no choice ako parang umiti. Yung pang pilit. Nandito ako ngayon sa kantin at si Crisel naiwan mo na sa room. Kumakain ako ngayon ng baon kong adobo na luto ni Papa. Di ko alam pero bigla ako natripan kumain dito sa kantin. Maluwag naman ngayon at nandito ako ngayon sa isang mesa. Kumakain ako habang suot ang earphone kong nagpapatugtog. Nang matapos ako kumain, may 30 minutes pa ako para mag-review. Hindi naman maingay ngayon sa kantin kaya ox lang na nandito ako. At habang may binabasa, may napansin na akong umupo sa harapan ko. Pero deadma lang dahil nga nagre-review ako. Ahem. Ganda ng panahon ngayon, no? Kahit na may earphone ako, naririnig ko ang sinasabi niya. Dahil hindi naman ganun kalakas ang volume ko. Grabe. Ganda The talaga ng safe panahon. zone is shifting. Tinignan ko siya ng masama at nakangiti lang siya sa akin. Doon ko lang napansin na may dimple pala siya. Ay, makaalis na nga. Uy, miss, diba? Trouble! Ano na naman ba? Aga-aga ang sungit mo. Mapo ka muna. Ayoko. Wicked sick. Ano ba naman yan? Napakababa talaga magbigay ng grades na. Reloading. Tingin nga. 84 naman ah. Compare mo naman sa iba kong subjects. Halos lahat. Line of 9, di ba? Wicked sick. Oo nga no. Sakit yun sa mata. Kausapin ko nga yun si ma'am. Hindi pwedeng gantong grades lang ang bibigay niya. Hindi naman ako pumapala sa pagpasa ng subjects kay ma'am. Lahat naman ginawa ko. The safe zone Nang has been makausap ko si redefined. ma'am, mas nagalit lang siya sa akin. Dapat maging thankful na lang daw ako sa binigay niya. Dahil yung iba, hindi niya daw binigyan ng ganong kataas na grades. Oh, ang sabi ni ma'am, ayun, nagalit lang. Ganun, baka naman kasi may hindi ka na ipasang project sa kanya. Kahit tingnan mo pa records ko, makikita mo walang palya. Lakas lang talaga topak mo ni ma'am. Trouble! Reloading. Nandito ulit ako sa pwesto kung saan ako nagre-review. Tahimik naman dito sa kantin. Wala pa masyadong tao. Anong ginagawa mo dito? Bakit? Kantin to ah. Eh di ba mamaya pampasok ng mga college? Lagi naman ako maaga pumapasok. Bakit? After naman ng recess niyo, pasokan naman namin eh. O ngayon? Trouble. Ano yan, dami ko? Luna, you've Wala got ka na this. dun. Kasi dami-dami ko pwede gawin. Hindi mo pa talaga. Down. Dinami-dami ng tao dito. Bakit ako pa yung ginugulo? Good run,
ginugulo, no? Saan ba pag-usap? Nagre-review yung tao, kakausapin mo. Ah, sige. Review ka muna. After 5 minutes, natapos na din ako mag-review. At yung mongoloid sa harap ko, hindi pa din umaalis. Tapos ka na mag-review. Wait, teka. Kumain ka muna. Wala na akong time. Nagdire-diretso lang ako sa paglakad. At Balita ko, may isang subject ka daw na mababa. At sino nagsabi? Wala naman. Kakalmano. Loading. Hello? Okay, no? Masama kaya mong sound. habang naglalakad ako, sinasabayan niya naman ako sa paglakad. Kakainis. Bakit ba nandito to? Napapansin ko na kasi tumitingin na yung ibang tao sa amin at bumubulong. Sino ba yung teacher mo na yun? Si Ma'am Cruz. Si Ma'am Cruz? Naging teacher ko din yun noong grade 11 at 12 ako eh. Mabait naman yun si Ma'am ah. Mataas nga magbigay ng grades yun eh. Talaga? Mataas na yung 84 sa'yo? 84? Pwede na. Pero bakit 84? Baka naman pala absent ka. Tulad mo ako sa'yo. Uy, hindi ah. Masipag ata ito. Pero di nga. Medyo mababa na yun kumpara sa grades kong 94. Grabe, hindi ka lang pala pilingero. Mayabang ka din. Di, joke lang eh. Akong bahala sa'yo. Close kami niyan ni Ma'am eh. Ano naman kayang binabalak niya? Ella, sleepover ka ulit sa amin. Baka may monggi na naman dun. Lo, wala no? Sige, sige. Paalam na lang ulit ako kay Papa. Papa, pwede po ba ako mag-sleepover kila Crizel? Sige anak. Huwag na kayo lumabas ng gabi ah. Opo, bukas po. Maaga naman po ako uwi para magtinda. Rizel, ubos na ata yung tubig. Paano yan? Ah, meron dun sa baba.